Usap na ho natin ang man of the hour. Siya ho ngayon ang bagong Senate President Pro Tem, Chairperson ho ng Senate Blue Ribbon Committee na kasalukuyan ay talaga nag-iimbestiga dito sa mga questionableng mga flood control projects. At siya rin ho ang Chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Walang iba kundi si Senador Ping Lacson. Senator Ping, good morning ho sa programang Kabayan, si Danny Buenafe. Danny, magandang umaga sa iyo. Sa mga lahat ng sumusubaybay, magandang umaga din. Nako, maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo. Napaka-importante ho kasi ngayon. Alam ko, very busy ho kayo. Kahapon, talagang nakatutok ang buong Pilipinas, buong mundo. I suppose, lahat ng Pilipino nanonood. Part 2 ng inyong privilege speech, no? Yung flooding. At alam nyo ho, doon sa mga speech na nagagamit nyo, talaga ang daming lumutang ng mga acronyms. Etong PICAB, di ba? Itong PICAB nang mula sa inyo. Itong MBB, itong BGC. So, ibig sabihin, ano ho ba ang so far ang ine-expect nyo na mangyayari dito? Kasi, syempre, itutuloy pa rin ho ba ng Blue Ribbon? Kasi meron na yatang independent commission na hopefully ay mapapangalanan na ho within the next 48 hours daw po. Senator Ping. Magkahiwalay naman yon ang direksyon ng yung Independent Commission at saka yung sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon kasi in aid of legislation. Okay. Yung Independent Commission, ang end yun nun, makapag-file ng mga kaso. So magsusupplement kami, i-complement namin yung effort ng Independent Commission, lalo pangat bagong tatag yun, ano? Ibibigay namin sa kanila lahat yung so far na nakalap na mga hindi lang information, ebidensya actually, mga documentary evidence, pati mga testimonial evidence, ipo-forward na namin kaagad once na ma-constitute yung Independent Commission. Yes, yan din yung paliwanag sa akin ni Tito Sen kahapon dahil in aid of legislation. So ibig sabihin, pwede yung magsabay yung investigasyon ng Independent Commission at saka yung Senate and House kasi more or less ang gusto rin malaman ng tao yung klase ng katulad ng pagkukollusion, yung sa bidding process, yung paghihiram ng lisensya. Yun ho, di ba kailangan ho talaga ng mga bagong legislation ho, Senator Ping? Oo. At may mga proposed legislation na nga ako doon sa aking pangalawang privilege speech kahapon, ano? Yung mga amendment ng 9184, yung amendment ng law na nag-create ng PICAB. Kasi walang nakasad doon na ang recommended ko ng course of action doon, perpetual absolute backlisting. Yes. No mga kumpanya, construction firms na naggawa ng substandard sa ghost projects. On top of course, yung mga criminal law complaints. Yes. Ang kagandahan ng Independent Commission, kung ito'y lubusang matutulungan at tutulungan namin sa Blue Ribbon at ng Senado, mapapadali yung kanilang pagpapile ng kaso kaagad. Kasi halimbawa yung kahapon, kompleto na ebidensya namin puro dokumento yung sa speech nyo, sabi nyo, di ba, willing kayo to turn over yan lahat sa commission? Lahat ng mga nakalap ng inyong team? Secretary Vince kanina, sabi ko, pagpadala siya ng tao sa opisina, ibibigay ko lahat, hundreds of pages. Kasi yun ang in-score ng aking mga staff na pinag-aralan bago namin sinagawa itong privilege speech. At validated kasi talagang official documents Yes, Senator Ping, itanong ko lang dahil 'di ba sa Senate Blue Ribbon, 'di ba kasama niyo na sa majority party ang mga Villar, si Mark Villar dating DPWH secretary at ngayon alam ko ay magkakaroon sila ng pulong ni ni Secretary Vince at syempre kayo ay magdagi-imbestiga rin ng flood control projects during his time ni Senator Villar pwede rin ho yung siya ay gamitin niyo rin resource person sa inyong investigasyon, pwede rin 'yon? Hindi kasi senador siya miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Ang kanyang role doon ay magtanong. Pero kung meron siyang maisi-share na mga kaganapan o experience na mismo sa pakipag-ugnayan doon sa mga taga-DPWH saka mga contractors, libre naman siya, free naman siya na i-share yon sa committee. So parang lumalabas, pwede rin siyang in a way maging resource person kasi kung i-share niya yung mga, lalo na kung halimbawang may personal knowledge siya at saka may mga dokumento siya pinanghawakan, most welcome yun. Makakadagdag yun sa
kaalaman ng Blue Ribbon Committee. Pero you will encourage him na somehow to share some 'di ba, mga kung ano yung mga naging experience niya, yung gano'n, yung mga kalakaran na pinahiram yung lisensya, napakalaking. Kasi doon ho natin nalaman na gano'n nangyayari tapos hindi naman na ipapatayo, walang deliverable, lalo na yung Sims, nakakagalit ho yun eh. Dalawa yung ghost projects na ginawa ng Sims doon sa Bulacan eh. Kasabwat eh. Oo. Maliwanag na kasabwat. Kasi ang sinabit nilang supporting documents, yung halimbawa yung picture, hindi man lang binago yung retrato. Kaya nga eh. Hindi man lang kinuna ng bagong retrato. Trabahong tamad nga sa kagahaman nila na makasingil kaagad. Hindi man lang, alam mo yung bracenness. Oo, yung, kaya nga, walang ka-finish eh. Harap-harapan, no? Oo. At saka yun, di ba, binanggit nyo yung notice of award, ganitong araw, tapos notice to proceed, 2 araw after lang. Parang hinahabol yung Pasko. Tama, Senator Ping? Oh. Meron pa nga isa, nauna pa yung sa notice of award eh. Yung request eh. Kaya na magsimula eh. Oo. Hindi, grabe talaga. Grabe. Oo. Kaya nag-warning ako sa mga kasamahan ko, itong mga kikita nyo, ihandaan nyo yung mga maintenance medicine nyo dyan. Kaya nga, sa blood pressure. Oh. Grabe. Pero yung iba na lang, dinadaan na sa mga memes, sa mga satire, pero ibig sabihin talagang grabe ho ang outrage eh. Public outrage ho dito. Never have I seen kasi ako matagal na rin kami kumocover, nakakausap ko yung mga dati naming kasamahan sa media. Never have we seen this kind, yung parang iba talaga yung level ng corruption. Sabi nga ho ni Winnie Monsod sabi niya, Professor Winnie, sabi niya world class ang corruption. Corrupt din daw ang mga Chinese, corrupt din daw ang mga Indonesians, pero they're way above sa atin in terms of per capita income. Senator Ping. Yeah, correct. Alam mo, nabanggit ko to sa unang privilege speech ko, di ba? Parang divine intervention. I think sa interpretation. Yun na nga eh. Para bang nang himasok na nakita natin yung kamay ng Diyos, bakit nagkasunod-sunod yung habagat, tapos yung tatlong typhoons, di ba? Galit na yung kalikasan. Yung Emong, yung Dante sa Kakrising. Yes. Nagsunod-sunod yun eh, kaya nagkabaha-baha. So at yun naman ang parang nagtulak sa Pangulong Marcos na mag-inspeksyon at nakita niya sarili niya mata. Siya unang nakakita ng mga ghost project eh. Kaya naisama niya sa kanyang SONA, hindi ba? At yun naman din nakapukaw eh sa ating mga kababayan. Kaya nagsunod-sunod na itong mga pangyayaring nagaganap ngayon. At saka malaking tulong dahil nagiging source ng lahat ngayon. Pati kayo, di ba, sa inyong ginawang mga privilege, 2 beses na privilege speech, yung sumbong sa Pangulo website, Senator Ping, malaking tulong. Malaking lalo tulong, sa mga netizens, saka mga kababayan, sa inyo, sa media. Di ba? Ang dali yung maghanap ng maski nga guni-guni, maski nga ghost project, nakikita ngayon eh. Dahil may grid coordinates eh. Okay. Pero tumbukin ko lang to, Senator, kasi marami rin talaga interesado rito. Yung binanggit mo, yung MBB, di ba? Yung supposed to be, ito yung, di ba, yung properties, corporation na nagmamay-ari nitong Windham Garden Hotel dyan sa Clark. At almost 1 billion binanggit nyo sa privilege speech nyo kahapon, kasama dito, parang na-link dito si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Di ba, Senator Ping? Oo, kasi chinek namin yung mga incorporators. Of course, nag-amend na sila yung latest nilang GIS. Nagpalit na eh. Noong August 15 lang, 2025. Pero before that, talagang 3 yung incorporators doon. Yung anak ni Mayor Maglanque, anak ni dating Yusek Bernardo, at saka yung anak ni dating Secretary Bonoan. Chinek namin mabuti kasi B eh. MBB. Of course, nakita namin Bonoan, pero chinek pa rin namin. Sabi ko, baka kapilido, i-check nyo pa rin mabuti, double check, triple check. Ang kanyang maiden name, sulit. Yun ang misis ni Secretary Bonoan, sulit eh. So wala na talagang pagdududahan pa na talagang anak niya yun. So ngayon, hindi ba yung MBB, yun yung properties corporation yon. Pero ang talagang nagmamay-ari ng Global Crit, ito naman yung construction firm. Ang nagmamay-ari nun, yung si Mayor Maglanque ng Candaba. And what's our rule? No judging, just sleeping. Kaya nga, ang laki na nakukuha niyang kontrata eh. So, ibig sabihin lang, meron talagang, sabi ko kayo na yung mag-connect the dots. Kaya nga. Dahil si Yusek Bernardo, ibig sabihin, malapit din siya pala kay Secretary Bonoan kasi magkasosyo pala yung mga anak nila sa properties, yung business, Oo. Tapos, yun nga, Rene Maglanque, napakalaking contractor at meron nga siyang pahayag
na siya'y malaking kontratista na buong Pilipinas ang kanyang saklaw. So, ibig sabihin, may ugnayan maski papaano. Well, this is speculative, ano? Pero Yes. makita mo, yung mga na-award sa kanyang bilyon-bilyon, Na dahil lang mismong yung siya Secretary nagfo-flaunt, Bonoan. 'di ba? Siya nagfo-flaunt na malaking ano siya, malaking Oo. billion mga peso raw ang kanyang mga kontrata. Yun siya mismo Correct, nagfo-flaunt correct. 'di ba? Mm. Mm. Oh, pero Alam mo, ang isa ring lesson dito, yung mga Nepo babies, yes. yung si Nadeskaya, hindi mo naman kailangang i-flaunt. Lalo na kung Kaya may nga, pinanggagalingan yung ifo-flaunt. Ano? Mm. Yun yung mga likas na yung mga tycoons. Nakita mo ba sila nagpo-flaunt? Hindi nila pinagmamayabang yung kanilang mga luxury items or whatever, luxury cars. Bumalik lahat sa kanila eh. Yes, kaya nga. Yun, napapansin na. Tsaka dapat nga di ba, hindi dapat sila binibigyan ng media airtime, let's say, sa mga lifestyle check or whatever, di ba? Yung lifestyle, minsan, dapat... Call nila yun kasi papasok yata sa kampanya, siguro, naisip niya, maganda yung parang human interest story from rags to riches. Ang problema, yun nga, nangyari ito ngayon, bumalik sa kanya lahat. Siguro kung hindi nangyari yung interview na yun, baka yung mga kotse nasa kanya pa. Tama, oo. Pero Senator, kung sakali ho, sa Blue Ribbon nyo, napaka-posible ho na ipatatawag nyo ito sila Yusek Bernardo, kahit nag-retire na, di ba? Ito sila kahit nag-resign na si Secretary Bonoan, I'm sure. Oo, saka si Undersecretary Cabral. Kasi alam yes, mo, isa nung pa yun. nagkausap Isa pa yun. kami Di ba, yun nga Secretary- yung tumawag kay si Tito Sen na insert yung kung meron siyang gustong insertion, di ba? sa staff niya, yung after ng off-taking, nakapag take off na si Tito Sen, yun nga, nagpadala ng Viber message sa kanyang staff, nag-o-offer na. Nag-congratulate, pagkatapos pinapaliwanag niya. Ang isang striking doon, hindi maliwanag, pero yung context, mabibigyan mo ng conclusion dahil 500 as of now, parang for now. So, ibig sabihin, 500 million yun. Kung i-conclude, ibig sabihin, pwede pa magdagdag si Tito Sen kung kinagat niya yon. Pero antemano, Yes, kaya sinabi niya sa akin, noon niya pa nabanggit sa akin yan eh. Ganun? Na may nag-offer sa akin through yung kanyang staff. Sabi ko, anong sabi mo? Wala, sabi ko, ayoko. Ba't ako mag-ano eh? Nag-advocate nga tayo ng transparency at lahat eh. Pagkatapos, papatulan ko yon. So yun, mabuti na-save naman yung screen grab eh. Tapos Yes. na screenshot, pinadala sa akin yung screenshot. Ayun, alam mo, nag-usap kami yung Secretary Vince before noon. Kinonfront niya, talagang to his face, nag-deny to death na talagang wala raw, wala. Ginawa ko nung hawak ko yung screenshot, pinadala ko sa kanya. Sabi ko, Sec Vince, eto yung kausap mo na talagang lying through her teeth, kaya bahala ka na dyan. I see. So ito namang isa pang tinalakay nyo, talagang marami rin ang nag-ano nito sumunod sa social media, itong BGC, yung Bulacan group of contractors, di ba? Oo, itong 5 na in-identify nyo. Grabe kasi ito, 950 million, almost a billion pesos sa casino lang. Ibig sabihin, doon napunta yung taxpayers' money. Parang ganun. Yun na nakakadagdag sa galit ng mga tao. Ibig sabihin, panahon pa, yung September 1 pala, nung nagsisimula ang Senate Blue Ribbon, nagkakasino pa pala sila. Tama? Yung isa, Senator Ping? si Bryce Hernandez. Si Bryce? Ibig sabihin, wala talagang di ba? Nakakapanlumo yung nakakagalit, Senator Ping. Na, Gross losses yun actually. Pagka inad mo lahat yung losses nila lahat, siyempre may mga winnings, may mga losses. Pero yung gross losses, yung maabot ng 950 million. Ang mabigat pa nito, yung kanilang cash to chips and chips to cash na transactions. Yun nga paliwanag nyo nga yun. Parang naging, di ba sabi nyo, it constitutes money laundering? Paano ho yun, yung sistema? That has to be validated, Kasi ang sabi ng mga taga-council, kasi nasa office ko sila kahapon, yes. Hindi sila, sabi ko, hindi ba pwedeng i-freeze na natin yung accounts ng mga ito? Hinihintay nila kailangan merong complaint. Yun na magiging basic requirement para makapag-freeze sila ng account kaagad. Kanino magagaling Kailangan complaint? merong formal complaint. So kanina umaga, nag-usap uli kami ni Secretary Bin. Sabi ko, pakipadala ng tao sa office dahil open and shut cases itong pwedeng i-file base sa mga dokumento namin kasi these are official records. Okay. So, pero hundreds of pages. Sabi ko, sige, tulungan na lang kita. Ipapatabings ko na lahat para organize na. Para pag turnover sa iyo,
magta-type na lang kayo ng complaint papuntang DOJ. Kasi maraming kaso, in-enumerate ko nga yung mga kaso eh. Yes. Yung isang napakadaling i-prove Yung malversation. Malversation. Kasi Yun ang mabilis, sabi nyo, di ba? Mabilis yun. Mabigat yun. At saka maliwanag yun kasi maliwanag na merong malversation, tapos true falsification of public documents. Kasi pinalsify talaga nila yung mga pictures, lahat. So maliwanag yun, open and shut case yun. At ang maganda ron, 20 years and 1 day hanggang 40 years, meaning reclusion perpetua at saka no bail. So tamang-tama, nasa custody na ng Senate, nilipat nga kahapon sa PNP Custodial Center, si Bryce Hernandez. Hindi na namin pakakawalan hanggang sana mapadali yung preliminary investigation na ikokonduct ng DOJ once napapal yung complaint. Nang sa ganun, ma-issue na ng warrant ng korte para wala na talaga siyang kawala kasi no bail. So, ibig sabihin... Kaya nga sabi ko, madaliin nila yung pagpapile. At tapos, pag nakapag-file na, say tomorrow, makapag-file sila ng complaint, pwede na silang dumulog sa AMLAC para mag-freeze na ng mga account. Kasi magugulat ka talaga, Danny. Nakakalula. Yung cash to chips at saka chips to cash sa mga casino. Oo. Si Henry Alcantara, umabot ng 1.4 ba yun? Billion. Yeah. Cash to chips. So, kaya nga, ngayon nga ang plunder lang is 50 million lang ang threshold eh. Pero ibig sabihin, itong dalawang charges na pwedeng di ba yun din na nirecommend din ho ni Senator Alan Peter, unahin na natin doon sa mga glaring na violation. Wag na kasi sa dami ang dami kasing lumulutang na mga pangalan. Kasi syempre mga tao ngayon nagmamadali sa oras eh. Ang gusto nila meron na kaagad managot, meron na makulong, di ba? So, pwedeng unahin dito, Senator Ping, yung 5. Let's say, pwede nating makasuhan ng malversation at saka yung falsification na pwedeng reclusion perpetua, no bail. At saka using fictitious name. Okay. Yun, arresto mayor din yun. Huwag natin matahin yun. So ibig yun, up to 6 years yata. Ewan ko. Anyway, yun ang mga low-hanging fruits na tinatawag na pagka-final, although medyo mga minor yung positions, pero it will send a very strong message or signal to the others na talaga may nangyayari. Pati sa ating mga kababayan na rin. Kasi yan nga yung medyo nakaka-dampen ng, maski kami, mga nag-iimbestiga o nagsasagawa ng investigation dito, nakaka-dampen ng spirit yung makarinig ka ng wala rin mangyayari dyan. Oo. Yun ang binanggit nyo paulit-ulit yun eh. Wag nating dapat kailangan you don't have any other choice but to hope talaga eh, 'di ba? Ganun na lang eh, to hope. Correct. So ayun pero ibig sabihin kaya ho ba let's say itong 5 na sinight nyo na talagang napakagrabe ang ginawa na pwede nang kasuhan to at saka sabi nyo nakausap nyo na si Vince, sila na ho magpa-file ng complaint? Parang ganon? Oo. Sila or kung ma-constitute na yung independent commission, ita-turn over niya na doon dahil yun ang primary function o mandate ng independent commission para sa mga initially flood control projects. At sana pagka medyo naka-settle down na, i-expand na nila yung coverage, cover na lahat yung infra, pati yung mga asphalt overlay, lahat na sana isakupin na nila para talagang sustain yung effort. Yeah, sinasabi nga ni Mayor Magalong, sir, 'di ba? Yung Cat's Eye, yung project nila, yung sa kalye, tapos yung solar lights, napakadami rin daw issue ng overcharging doon. Pati yung paggagawa ng classroom, pag DPWH yung humawak, siguro lahat yun sakop na. Tapos kung maipasa pa ninyo yung FOI ni Senator, 'di ba, ni Senate President Tito Soto, malaking bagay para may access lahat na ang publiko. Correct. Pero alam mo, dapat magsimula rin sa Kongreso kasi nasa amin na yung National Expenditure Program. Ito talaga yung lagi naming ako particularly kami dalawa ni Tito Sen. Gawin natin transparent all the way. Pagka nag-introduce tayo ng amendment, aka realignment or insertion, magpakilala tayo. Hindi yung tatago-tago tayo, mag-i-insert tayo. Hindi naman matukoy ngayon. May bubukol doon sa isang area o sa isang agency, hindi natin matukoy. Yes. So baka naman pwedeng kami na mismo mag-set ng example sa transparency na sa ganun, maibsan ng konti yung pag-abuso sa paggamit ng national budget. Kasi ito yung lifeblood ng ating ekonomiya. If not yung buong bansa natin, lifeblood yan kasi kung wala tayong budget, anong kakainin ng mga anong panggagawa natin? Anong itutulong natin? Wala. Lifeblood niya Okay.
Oo. Pero ito, Senator Ping, yung testimony ho, kasi very explosive yung testimony ho ni Curly Discaya the other day sa Senate, tapos yung testimony naman ni Bryce kahapon, linking mga Solons, senators, congressmen. Ito parang ang pananaw na marami, parang parang selective ang ginagawa, parang ginugulo lang ang takbo, sabi nga ni Mayor Vico, ginugulo lang nila, nililito nilang tao para at least lahat damay-damay na. So kayo ho, as Senate Blue Ribbon at saka the way you perceive it, kasi kayo yung nakatutok diyan sa mga anomalya ho sa flood control. Napaka-importante sa akin, resibo. Okay. Hindi po pwedeng sali-salita. Magpakita ka ng ebidensya Preba. to back up your allegation or accusation. Hindi po pwede kasi maski sino pwedeng ituro Kaya nga. Ngayon, kung may papakita halimbawa, meron silang na itagong notes na hindi naman ito manufactured dahil hindi ngayon lang ginawa. Kasi alam mo, maski sa korte, Yes. ina-admit sa ebidensya yung investigator's notes. Halimbawa, habang nag-iimbestiga, nagte-take notes siya. Di ba meron tinatawag na investigator's notebook? Yes. O yun, hindi maitatatwa yun na ginawa pa ito nung habang nag-iimbestiga. Ibig sabihin, yun, spontaneous, tapos talagang nag-note siya. Tinatanggap ng korte yun Pero kung sasabihin lang nila, ito si ganito involved, ito si ganito kumuha, ito si ganito, pero wala naman silang pinapakitang resibo, paano yun? Mm-hmm. Mukhang hindi rin tatayo sa korte yun. Kung sakali i-embrace pa namin halimbawa sa Blue Ribbon Committee, hanggang doon lang yun. Parang ng appetite ng tao. Yun nga, gugulo nga na parang somehow parang to mislead lang yung mga investigation diyan. Pero personally do you believe na syempre ang pananaw ng marami at saka ilang sektor nakakausap natin, syempre may mga project proponent yan, hindi naman pwedeng gagawin lang ng DPWH yan. Wala talaga nagpo-propose ng project na syempre yun na nga may mamamagitan daw ng mga let's say kongresista or senador. Yun ano ba ang somehow, how will you lead the next phase of this investigation sa Blue Ribbon that may also include other players in this yung flood mess? Yun na nga yung sinabi ko kanina. Identify natin yung proponent, sino nag-insert. Kasi sino ang proponent Yes. Di ba yung aking unang privilege speech, yun yung funder na tinatawag, yung proponent. Siya nag-insert, so siya nakakaalam, ibabato niya sa SN District Engineering Office, tapos sa kanya yun. Siyang funder Kaya nagkakadoble-doble kasi bukod sa funder na may kukuha halimbawa ng 25%, yung dadaan ng pan-district representative, meron pang passing through. Kaya nga, Kaya nga halos walang maiwan sa proyekto Kaya nagkakaganyan-ganyan. Saan naman babawiin ng kontraktor yon? Yes. Tapos kasabwat na nga yung kontraktor, kasapakat na. Kaya pati yung pagki-clear ng para makasingil, nakikisama na sila doon sa, sige, pekehin na lang natin lahat ito. Kaya nga. Pero at least moving forward, Sen, nakikita ko lang medyo consolation as far as we are concerned from an outsider, di ba, looking in. Nakikita namin, pag ito na open bycam na, mukhang hindi na mangyayari ito mga budget insertion. Wala na mga small committee. Lahat nakatuon na ibig sabihin, pati media, makikita nila even hindi kailangan flood control, kahit any bills. Di ba, makikita na ng publiko yung whatever will be inserted sa budget? Okay yun, Danny, pero that's as far as their eyes can see and what their ears can hear. How about yung isinulat lang yung amendment, yung insertion? Sinabit lang sa chairman ng APRO o kaya chairman ng Finance Committee. Yun ang mahirap Hindi na makita ng publiko yun. Hindi mahirap kasi hindi naman ito diniscuss Sinabit lang sa kapirasong papel. Pero check yan, may record. Kasi hindi naman po pwedeng matandaan lahat ng chairman ng line item. Yung line item. Oo, di ba? Sa dami, kaya tama. Yung isusulat yon. So kung makikisama lang sana yung mga naging yung past chairpersons ng both houses, ng appropriations at saka ng Finance Committee, kung nasa kanila pa yung mga notes, yung mga request. Yung sa 2025 budget. Mga insertion. Tama. 2025 o maski 2024. Sana kung nasa kanila pa yon, i-share nila, ibahagi nila. Alam mo, pangit lang kasi merong interparliamentary courtesy at saka alam mo, meron kaming courtesy among peers, Hindi namin mapilit yung yung dating APRO chairman o hindi namin mapipilit yung dating Finance Committee chairman, ibahagi nyo sa amin yung kung nasa inyo pa, kung hindi nyo pa na-thread. Pero malamang sa hindi, naka-thread na yun unless masinop
yung mga dating chairpersons na nasa kanila pang folder o nakatago pa sa kanila yon. Malaking bagay yon kasi doon natin matutukoy Yes, tama. Kung sino nag-insert ng kung ano Tapos kung kaya lumantad dito mga ghost projects dahil na-insert nga doon at nasundan natin yung kung nagawa o hindi. Yeah, kung halimbawa may pattern na itong insertion ng isang congressman o isang senador, puro ghost project doon, pwede na siguro tayong mag-conclude na may kinalaman siya doon sa mga ghost. Kaya kasi nga. pattern Pero alam ko... kung isa, halimbawa, pwedeng nasingitan, hindi wala siya kinalaman. Pero kung halimbawa nagbuo siya ng say 300 million, 200 million sa isang distrito, pagkatapos 9 out of 10 ghost project, pwede mo nang i-conclude. At least sa perception man lang, i-conclude na meron ka rito. Kasi lahat ng ibinato mo dyan sa isang distrito, karamihan o lahat ghost. Ano ba yan? Oo, pero alam ko sa TRICOM kahapon nabanggit at nasundan namin ipapatawag din daw nila talaga yung kasalukuyang yung dating APRO chair, 'di ba, si Saldico who is also congressman ngayon, at saka si Senator Grace Poe who was Finance Committee chairperson at that time nung na-insert yung 2025 yung sa budget. 'Di ba? So ibig sabihin, yun nga, merong interparliamentary, pero si Toby Chanco umarap din kahapon diyan sa Senado no Monday. So ibig sabihin talagang yun na para ibig sabihin pwedeng mangyari, Senator Ping. Pwede mag-volunteer pero hindi pwede i-compel. Pero of course, in the case of Saldico, one of their own, kung papaharapin nila at haharap, dahil under the pain of being parang i-complain sa ethics nila, pwede mangyari yon kasi sila yon. Si Senator Grace po, kasi hindi naman siya senador ngayon, pwede siguro nilang patawag. Pero maski sa Senate, pwede rin sa Blue Ribbon. Pero alam mo, yung voluntaryo yung pag-appear ng taga-House, nangyari na rin yan doon sa aking, I think I was chairman noon ng public order. Yes. Si Congressman Veloso, who was at the time incumbent na congressman, siya mismo nakiusap, baka pwede ako mag-manifest man lang sa inyong pagdinig kasi na-drag yung pangalan niya. Okay. O sige, pero ito importante kasi anytime meron na tayong independent commission, meron na ba kayong natutunugan kung sino mga magiging members ito commission? Pero noon nababanggit nyo na posible malagay si Baguio Mayor Magalong? Narinig ko yun kasi nakausap ko si Mayor Magalong mismo. Pero I think mahirap pang unahan. May idea lang ako kung sino-sino yung magko-compose. Pero I'd rather not share it anymore. Hintayin na lang natin yung official announcement ng Pangulo. Yeah, may pero I just hope na mapadali yung issuance ng executive order para ma-constitute na, para makapagtrabaho na kaagad. Alam ko, gawa na Andyan sa amin yung mga dokumento, yung mga ebidensya. Willing kami i-turn over lahat yun . Yung 2 privilege speech ko, hitik na hitik sa ebidensya na yun . Oo nga. Hindi naman yun hinugot sa thin air . Talagang pinagbatihan kami yung document. Kompleto So willing kami na i-share yun lahat para mapadali yung pagpapile ng complaint. Oo. Tsaka kompleto, may mga drone shots pa . Talagang kitang-kita na walang naitayo. At tsaka yung mga pictures na hindi nagbago nung ganito 3 years ago, ganito pa rin yung pictures. Ang ganda ho ng pagkakalatag, Senator Ping, at tsaka marami ho talagang... alam mo, to the credit ng mga staff ko, sila nakakita nun. Bilib ako, bilib. Hindi mo nakita sa 2 taon to, hindi na gumalaw. Ang galing. Mula Disyembre hanggang Marso. Grabe. At saka yung paano, I'm sure, pero may narinig ako info, kaya siguro nakakuha rin kayo access. Siyempre, marami rin kayo mga, mga kaibigan din sa loob ng mga casino. Oo, mga assets sa casino. Kasi hindi bigla nagbibigay lang ng mga ganong info yun, ha? Oo. Hindi, pero ayaw nila. Long ko pa hawak yun . Kaya lang, kailangan maging official. So, sumulat ako sa PAGCOR. Kasi PAGCOR naman yung regulatory body. Pwede nilang i-direct yung mga lahat ng casinos na mag-provide sa kanila ng mga dokumento. Ang key kasi doon na, Danny, kung hindi mo alam yung mga aliases, ligaw ka kasi ibibigay mo tunay na pangalan. Kaya nga, wala doon sa kanilang record. Nahagip din namin yung mga aliases . Kaya nga, kompleto. Oo. Nako, Senator, kinapos daw tayo sa oras. Napakahaba ng ating diskusyon pero ang dami ho nating nabigay na diba, mga insights ho dito sa nangyayaring investigasyon dito sa maanumalyang flood control ho. Maraming salamat ho sa oras, Senator Ping. Thank you, Danny. Thank you. Okay, thank you ho. Yan ho si Senator Panfilo Ping.